Welcome to our vlog! Good morning, guys! Happy Tuesday! You'll never believe where I am. Nasa Starbucks ako. Yeah, Starbucks yung nasa likod. But we are here at the airport, guys. I am flying alone. Atapang atao. Si ate girl, mauna ako. I am going to the US, visiting my sister first, and then sila daddy sa Friday yung flight nila papunta naman sa ate niya. So susunod ako sa kanila doon sa Sunday. So I left first kasi supposedly sabay-sabay kaming lahat, pero yung leave ni daddy biglang na-cancel dahil may dalawang nag-resign sa kanila. So hindi afford na tatlo silang sabay-sabay wala. So, na-cancel yung leave niya. Friday pa siya pwede mag-start ng leave. So, sabi ko, sayang yung, kasi yung akin na-approve na. So, sabi ko, sayang naman. Ang plano kasi is talagang sabay-sabay kami, tapos parang aalis ako, pupunta ako sa kapatid ko, tapos babalik ako. So, ang nangyari na lang is mauuna na ako, Tuesday, tapos sila, Friday. Pero ako, susunod pa ako sa kanila sa Sunday, kasi yung kapatid ko, may pasok siya sa work. So, magkikita lang talaga kami pagka-uwi niya. So, yung weekend lang na Sabado, yung full day na available sila mag-asawa. So, yeah. So, sa Sunday ako aalis, papunta. Naka-check-in ako, nakapass na ako ng security. I'm waiting for boarding. Gumising ako today ng 4:45. Ang flight is 8:10. Umalis kami ng bahay ng mga 6, I think. Yeah, so it took a while para nakapag-check-in na ako kagabi pa pala online. Nag-ano lang ako, baggage drop. Tapos, yun, security. And then, yeah, waiting lang for boarding, 7:45, and it's only 7:05. So, yeah, iniisip ko pa kung magkakape ako. O hindi, magja-jebs ako eh. Hindi, pag nagkape ako, magja-jebs ako sa aeroplano. Ayoko sana nun. So, we'll see. Dito na ako sa gate ko. I got myself some Tim Hortons na lang na everything bagel with cream cheese. And, by the way, our first leg of the trip is going to Winnipeg. The flight's gonna take 2 hours. And may 3 hours akong layover. 3 hours akong layover there. So, yeah. We have landed in Winnipeg, and we are going here to collect the baggage first and then check in again to our next flight to Chicago. Let's go. Okay guys, nakakita ako ng parang lounging area or something, and may mga saksakan, so pwede ako mag-charge ng phone, although ano pa rin naman siya, 63%, pero mahaba-haba pa ang ating araw. Total time, travel time ko is 12 hours. So we're here at Winnipeg. Kanina, so ito pa, ni-stress nga ako eh, kasi so chinek-in ko na yung bag ko, diba? Tapos merong text at saka meron dun sa app na nakalagay na kunin ko na yung bag sa Winnipeg and then punta daw sa United Airlines desk and then check-in, blah blah blah. So nung nandun ako sa carousel, hinaantay ko yung luggage ko kasi halos wala nang lumalabas na luggage. Lumapit sa akin yung ano man tawag sa kanila, hindi naman yung porter, pero parang ganun yung in charge doon sa carousel. And buti na lang Pinoy. Sabi niya,
anong inaantay mong luggage, ganyan. Tapos sabi ko, at saan ka pupunta? Tapos sabi ko sa US, kasi tapos tinignan niya rin yung yung parang luggage tag na kasama doon. Sabi niya, ano na yan, kami na yung maglilipat niyan, hindi mo nakukunin dito. So, ba't ganun? Bakit may text? Tsaka meron din dun sa app. Sabi niya, wala, parang standard lang yun na tinitext nila, ganyan. Pero kami na yung maglilipat nun. Medyo nagda-doubt ako kay kuya, pero wala na talaga yung bag na lumalabas. Pero tapos dun sa app ko nakalagay may luggage to Providence. So, ayun, we'll find out. Magkakaalaman, sabi ni Vince, balita mo ko agad kung nakuha mo yung luggage mo para makaklaim tayo sa insurance just in case. Pero wala akong damit. But anyways, ayun na nga. So, nung sabi sa akin, akit ka na dun sa yung nandun yung mga pa-US flights. So, makit na ako, tapos may mga signage ka ng US flight, pasok na ako. Meron na akong unang dinaanan na parang security, pinalabas na yung laptop ko, hinalungkat yung bag ko. Tapos akala ko yun na yun, hindi pa pala. Dadaan pa ulit ako ng another security na yung dadaan sa x-ray. Sabi ko, doble-doble naman yan. Tapos, ang tawag doon, yung pinatanggal pa yung sapatos. Tapos after the security, doon na sa parang immigration customs. Doon na yung chinek na yung passport, yung visa. Tapos kung anong gagawin. Sabi ko, visit my sister. Tapos sabi niya kung may dala daw ba akong any food or what. Fruits, vegetables, ganyan. Sabi ko, wala, just chocolates. Tapos sabi niya, ayun na, okay. Tapos pagpasok ko, pag after ko doon, ito na yung area na to. Tapos sa area na to, isa lang yung kainan na para siyang pub, restaurant thing. Hindi pa ako nagugutom. So, hindi ko alam gagawin ko. I still have like 2:20 yata yung boarding time. And it's 11:30. So, yeah. Tapos, yeah, yung flight ko from here to Chicago would be around 2 hours. Tapos yung nakaka-stressful dun is yung connecting flight ko from Chicago to Providence, which is airport sa Rhode Island. Yung sister ko nasa Connecticut. So, yun yung malapit sa kanya na, dalawa yung malapit sa kanyang airport, Bradley at saka yung Providence. Pero doon niya ako nirecommend sa Providence. So, doon ako sa Providence. Parang same travel time lang yata yung papunta. So, mas doon niya ako pinapunta sa Providence na airport. So, from here to Chicago is 2 hours. From Chicago to Providence is 2.5. Tas yun. So, yung connecting flight ko from Chicago to Providence, mga 1 or 20 minutes lang. So, doon ako kinakabahan na sana on time ang flight and sana mahanap ko yung way ko agad-agad at hindi ako maligaw at hindi ko alam kung malamang dadaan ulit kasi paglapag ko ng Chicago, that will be my first like US immigration talaga. So, hindi ko alam kung yung pila or what. Tapos lilipad ka pa ulit in 1 hour 20 minutes. Gustuin mo yan? Gusto mo yarn? But we'll see. Wish me luck. Kagabi lang din napansin ni Vince na, yung flight mo pala, ang bilis lang ng pagitan. So, hindi natin marerepok. But anyways, wish me luck. Gabi na yung dating ko doon. Gabi na sa kanila. 11 yata ng gabi. So, yeah, tama. Kasi 8, 9, 10. Mga magi-11 kasi 2 hours ahead sila. So, dito sa Winnipeg is 1 hour ahead from Calgary. So, 11:30 dito sa relo ko. Ay, naku. Dapat di ako natingin sa relo ko. Kasi Calgary time to. 12:30 sa phone ko kasi di ba yung phone automatic nag-a-adjust. Oh my goodness. Buti na-realize ko yun. Kung hindi, tambay tayo tito te hanggang alas 2. Oh my goodness. Although, yeah, siguro mag-a-alert din naman sa app ko yun. 12:30 na pala dito. So, I only have like 1:30 to mga 1 hour 1 hour 40 minutes na waiting. Oh gosh. Imagine guys, kung dito ako natingin sa relo ko, tapos ang sarap pa ng sabi ko, ang tagal pa ng flight ko.
Yung pala. Kasi nga, 1 hour ahead dito. Tapos, sa doon, sa pupuntahan ko, 2 hours ahead sila. So, yung flight ko is alas 8. Darating ako doon ng mga 10 or 11 yata. So, that's why mga 12 hour plus yung travel time ko for this day. Tapos, ang aga kong gumising. So, yeah. So, good luck. Anyways. Yeah, mag-OOTD muna tayo. Mag-OOTD ako sa phone at saka dito. Tada! Layo. Iangat natin. Oopsie. Ganun din. Wala akong bulsa. Which is okay na din. Kasi ito yung dadaan sa immigration. Itatanong, do you have anything in your pockets? I don't have pockets. So yeah, lang tayo. Nag-long sleeve ako para kasi kung malamig sa aeroplano. Tapos, meron akong denim jacket. But, mainit sa Texas right now. Tapos, sa Connecticut, parang same weather din sa Calgary. So, yeah. Wala akong makakapal na damit. Mostly shorts. May dress, gano'n. Okay, laters. May Tim Hortons Express pala dito, pero mukhang naka-break si ate. But, I'm gonna have yung mainit na bacon and egg, tsaka cafe mocha. Hot lang, wala silang iced. So, yeah. Time check. 2:10. And we're boarded. And we're going soon. Yes, it's on time. Okay guys, landed in Chicago. 21-minute walk. Nakalagay dun sa app from kung saan ako bumaba or yung gate ko hanggang sa next gate ko. So, amazing race tayo guys. Guys, first meal sa US. It's 6:37 dito. Pero sa Calgary is 5:37. 1 hour ahead. Ilang beses nang na-delay yung aking flight. So, yung boarding gate ko, ang flight na before us is going to Texas. And yung flight na yun, delayed. Tapos, namumove yung check-in namin or yung boarding time. Hanggang finally ngayon, namove na kami ng different gate. So, hopefully this time, matuloy na. Yung flight to Texas yung nagkukos ng delay sa amin. So, 10:48 PM yung estimated time of arrival ko doon sa last airport na ko paglalanding yun. Alam mo yung malapit na yung pa talaga na Abria. Ito dapat yung pinakamaikli kung parang waiting time, pero parang hindi na siya pinakamaikli. Pero yung flight from here to Providence, pinakamahaba. Or, hindi naman pinakamahaba, pero 2.5 hours. Out of the 3 flights na tinay ko today, yun ang pinakamatagal. Anyway, so, magmamakdo tayo. Titikwin tayo ng McDo ng US. Nung nag-honeymoon kami dati ni Daddy sa Europe, lahat ng McDo, tinry namin sa France, sa Italy, and sa Switzerland. Yun yung ginawa naming aim na itry namin yung mga McDo sa mga mapupuntahan naming bansa. So, yung itsura niya, parang Pinas lang din, parang Canada. Let's see the taste. It's the same. Yung difference lang is frozen, parang Slurpee. So yeah, let's eat. We made it guys, we've landed. We're just waiting for the luggages. It's 9:05 in Calgary. Sige, I am mag-focus. Yeah, but it's 10:05 here. Oh no, 11:05 here kasi it's 2 hours ahead. Hindi ko alam kung ilang oras yung biyahe. By car naman pauwi sa bahay ng kapatid ko. So, yeah, we'll see.
Hi guys, time check. It's 1:40 a.m. na dito, but in Calgary it's 11:40. So yeah, technically parang medyo gising na gising pa yung diwa ko kasi parang normal pa to, pero magkakaalaman bukas. Yan, dito na kami sa bahay ng kapatid ko. Hindi na ako naka-vlog kanina kasi hindi ko pa sure kung okay lang sa kanila i-vlog. Nakakaya naman sa kanyang husband. So, hindi ako nag-vlog. Pero yun, it's an hour drive pa from the airport. Kasi nga, yung binabaan namin is, yung binabaan ko is in Rhode Island. And sabi nga nung husband ng kapatid ko, or brother-in-law, na maliit lang daw yung Rhode Island. Kaya yun. Ang tawag dito, pero it was an hour drive from there pa uwi. Dito sa Connecticut. Yeah, so nandito ako sa parang ano nila, storage room. Pero yeah, ewan ko kung nandito na talaga to, may kama dito. Pero it's like a storage room ng mga anik-anik, gamit-gamit, kabayo ng plancha. Tsaka yan nga pagka nag-host ng mga party-party, yung mga, ang tawag dyan. Yun, alam nyo na yun. But the exciting part is, meron tayong pa-surprise dito. Tada! Meron tayong gift basket. At tsaka, ayan na nga, mga mock-up, skincare. Hindi ko na kailangan bumili, charot. Pero syempre, naglo-look forward ako sa Target kasi, diba, we don't have Target in Canada. Tapos yung mga napapanood ko, mga influencer, mga sinasabi nila, mga brand na hindi nabibili sa Canada. Etong mga brand na binigay, mga Sephora brand to. So, isa-isahin natin. Well, ewan ko kung may isa-isa ko kasi ang dami. But, okay, let's start at the back. We have this dry bar. Oh, alam ko meron din ito sa Pinas. Dry bar. Oh, dry shampoo. O, yun, magagamit ko to. At saka, yan, maiuwi ko yan. We have this $1 billion brow. So, pangkilay. We have Real Techniques brush. We have aloe magnesium reset spray. What is this? Hydrating face mist. This is Kiss Let Me Glow Illuminating Serum. Yes, speaking of, hindi pa ako nag-skincare. What is this? Intensive Revitalizing 3-in-1 Eye Contour Cream. We have face primer. We have mineral bake highlighter. Dapat din ako nagdala ng makeup, guys. Isko. Glass skin, tanghulo. Pudding calming cream. Gusto mo magmukhang tanghulo? What is this? Setting spray. Super hot setting spray. We have skincare, hyaluronic acid plus tocopherol moisturizer. Ito rin, I know this brand. Exfoliating facial wash post probably. And then we have this makeup, I guess. Ooh, eyeshadows. We have probably eyeshadow too. Yes, I love the colors. OPI nail, sa nails to. Meron akong ganito. Kamukhang kamukha pero galing lang sa Dollar Tree. Ito, OPI brand. And then we have foundation brush, pangkilay. Meron din siya dito. And then meron tayong Lululemon headband, Coach na bag tag. Siyempre, hindi ko ito ilalagay sa maleta kasi sira-sira ito pagkadating. And then, we have a bracelet here. Pretty. And then, a box of more makeup. Oh, Sephora pala yung box. So, we have kimchi. Meron ito sa Canada. Sa
London Drugs. And then, What's Up Beauty Liquid Blush. Okay, dapat talaga din ako nagdala makeup eh. Blush stick. We have lip balm, lip gloss. Bilisan natin. Yummy Skin Concealer. We have lip oil. Ooh, Dry Elephant. Ay, anong Dry Elephant? Drunk Elephant na ano to? Rosy Drops. Also para siyang blush. And then lip plumping filler. We have liner duo. We have context lipstick. We have Pat McGrath mascara. This is what is this? I think eyelash curler to. Yeah, yung electric. Oh my gosh, let me try that. Beauty for Real ombre brow powder, brow wand, eyebrow pencil. Okay, and then oh my gosh, nagkakalat ako. Eyeshadow palette. And here we have like spa set. Meron tayong face mask. Meron tayong eye mask. Oh, parang gusto kong gamitin today. What is this? It's a hair, I think. Lavender Vanilla Bath Caviar. Oh, sa bathtub. Meron tayong Jo Malone. Fragrance Red Roses Cologne. And then soaps. Ooh, hindi ko ginamit today. And then we have L'Occitane. Taray mo dyan. Para tayo nasa hotel. L'Occitane shampoo. Shower gel. And conditioner. L'Occitane cleanser and moisturizer. And sabon. And then, ito pinabili ko sa kanya noon. Nung bagong labas pa lang yung Everyday Luxuries line ng Bath and Body Works. Ito na lang yung natira nung time na nagpunta siya. Nung sikat na sikat. Pero, meron na nga sa Canada. Dumating na. And anyway, yun lang ang ating haul for the day. Ang dami kaagad. Hindi ko na alam paano magkakasya sa maleta. At meron pa pala tayong boots. May boots tayo. This is, I think, magka-size kami ng paa. So, yeah. Luwi pa akong boots. Oh my gosh, so many things. So many things to try. I'm excited. We'll see. And then tomorrow, yun nga, 7:30 mag-a-alarm. Which is 5:30 Calgary time. So, sabi ko nga magkakaalaman bukas kung makakabangon ako. Pero, they have a full day pack plan tomorrow. Hindi daw sila papasok bukas. So, may ganap tayo bukas. Pero Thursday, Friday, for sure, papasok sila sa work. So, buti na lang, walking distance sa akin, dito sa bahay nila, yung TJ Maxx, ano nga ba yung nadaan na namin? Dollar Tree, tsaka Rite Aid ba yun? O ShopRite or something. Basta, walking distance. So, on those days, I can just easily spend one day there. Ano yun? Nakalimutan ko isang store katabi nung TJ Maxx. Pero yun. And then, on Friday, after work nila, may ganap daw kami. And I need to buy something, ano to? Something na fancier. Kasi pupunta kami sa casino. So, yun. We'll see how that day goes. But, yeah. I'm gonna say goodnight. This is my day 1. 12 hours of traveling. And, yun pala, wala na akong dinaan ng immigration after. Yun na pala yung parang sayang lang yung ikina-stress ko sa buhay.
nai-stress ako na pagdadaan ng immigration. Pero, yun na pala yun. Yung unang daan ko sa immigration nung nasa Winnipeg. That's it. And lahat ng binabaan ko sa Chicago, wala akong dinaan ng immigration. And then, ito dito sa Rhode Island, wala na rin. Diretso baggage claim and then labas. So, yun. That's fun. Hindi na ako dapat nagpaka-stress sa pagdaan ng immigration pala. Anyway, yun lang guys. I'll end the vlog. I'll see you tomorrow. Bahala na kung may edit ko to. I don't know. Thanks for watching. You'll see you tomorrow. Bye. Good night.